So magandang hapon mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay muli mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa ating pong patuloy na pag-aaral, ating pong pinag-aralan ang aklat po ng Apokalipsis chapter 14, 6:1 verse 7. At ang ating paksa ngayon, kapatid, ay may kinalaman po sa pagsamba sa manlilikha. So ating pong pag-aralan to ngayon, at ngayon po, bago natin umpisahan, tayo po yumuko sa panalangin. Dakila ka at makapangyarihang Diyos, maraming salamat Panginoon sa panahon at pagkakataon na muling ipinagkaloob mo sa amin na mag-aral ng mga salita. Patnubayan mo Panginoon ang mensahe mong ito na magkaroon ng kaunawaan sa bawat isa. Higit sa lahat Panginoon sa mga taong hindi pa nakakaalam ng iyong katotohanan. At ang iyong banal Espiritu o Diyos ang siyang kikilos sa mensaheng ito. Sa pamagitan ko, Panginoon, gamitin mo ako. At patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagkukulang pagkasala. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ayan mga kapatid, ang ating pong paksa na pinag-aralan ay ang pagsamba sa manlilikha. Ang ating pong pinag-aralan na chapter ay chapter 14, 6 hanggang 7. Sabi nito, nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nanahan sa lupa, sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Sa 7, at sinabi niya na malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalahatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal na tubig. So atin yung pinag-iisa-isa kapatid, no? At ito po yung pinakahuli nating pinag-aralan sa chapter 7. Yung una ay mabuting balita, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng ipahayag sa buong sanlibutan, mabuting balita, no? At sa 7, sinabi niya malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Alam natin ang pagkatakot sa Diyos, ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. Magbigay kalahatian sa Kanya sa pamagitan ng pagkain, inumin, anuman ang ating ginagawa, naluluhati dapat natin ang Diyos. Mga pagkain hindi dapat kainin at yung pagkain na dapat kainin na ipinantulot ng Panginoon. So sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. So pinag-aralan natin yung paghatol ng Panginoon ay naganap noong 1844. Siya ay pumasok sa sanktuaryo sa langit sa kabanal-banalang dako upang isagawa ang paglilinis sa sanktuaryo. Ayan, linisin ang lahat ng hindi karapat-dapat. Alisin sa aklat ng buhay at ilagay doon sa aklat ng kamatayan. Sapagkat ang ating pangalan, ang ating mga gawa ay nakasulat doon sa katapat ng ating pangalan. Ayan. So atin ang pinag-aralan mga kapatid, no? Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat ng bukal na tubig. Ito po yung ating paksa. Ang ibig sabihin ng pagsamba sa gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng bukal na tubig, ito po'y panawagan sa pagsamba sa manlilikha. Sambahin ang manlilikha. Ayan. So, sa Biblia, kapatid, mahalaga po ba ang pagsamba? Siyempre, mahalaga po. So, sa mga tao sa Biblia, ano ba ang kanilang ginagawa pagka sinasamba nila ang Diyos? Sila po ay nagpapatira pa o lumuluhod. So, ang pagsamba, kapatid, ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Kasi po ito ay pinapakita natin ang ating pagpakumbaba o pagpakababa sa harapan ng Diyos. Sapat kinikilala natin ang Diyos bilang ating Panginoon at ating manlilikha. Kaya nga po ang mga tao sa Biblia, pag sinasamba nila ang Diyos, sila po ay lumuluhod o nagpapatira pa. So, mahalaga ba ang pagsamba sa manlilikha? Mahalaga. Kasi po ang pagsamba ay pakilala sa Diyos bilang iyong manlilikha. Isang tala kapatid sa Biblia, itong Apokalipsis 4:10, Apokalipsis 4:10-11, sabi dito, ito po yung naganap na pagsamba doon sa langit. Sinamba ng matatanda ang Diyos na nakaupo sa trono. Sabi dito, ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono at sumamba doon sa nabubuhay magpakailanman. At inilagay nila ang kanilang korona sa harapan ng trono na nagsasabi, marapat ka, O Panginoon naming Diyos namin, na tumanggap
ng kalwatian at kapurihan at kapangyarihan. Sabi nila, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. At dahil sa iyong kalooban ay nagsilitaw at nangalikha. So ito ang kanilang pahayag, mga kapatid. Kinikilala nila ang Diyos bilang manlilikha. Marapat ka, o Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng pagsamba o tumanggap ng kalwatian, kapangyarihan. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Kasi mahalaga po, mga kapatid, kung kinikilala natin ang Diyos na bilang ating Panginoon at ating tagapaglikha, ating manlilikha, ibigay natin ang pagsamba o kaluhatian sa Diyos. Kasi po, siya po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ayan. Kaya nga po, panawagan ng unang anghel ay sambahin natin yung may likha. So, ngayon mga kapatid, ang tanong, sino ba ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay na ating sasambahin? Ating pag-aralan, mga kapatid, mahalaga po natin makilala ang Diyos na ating sasambahin. Kung ang Ama ay sinasamba, ang ating Panginoon kaya sinasamba rin ang ating Panginoon Kristo. Sabi dito, sa Juan chapter 1 verse 1 hanggang 3, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So, sa ibang salita, mga kapatid, nang pasimula siya ang salita. Ang berbo ay ibig sabihin, salita. At itong berbo ito, itong salitang ito, ay Diyos po ito. Siya ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Ulitin ko basahin, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ito rin sa verse 2, ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Sa verse 3, at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung wala ang berbo, kung wala itong salitang ito, na Diyos na ito, walang, kung wala siya, alinman sa lahat ng mga ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung wala ang salitang ito, walang malilikha. Yan. Kasi siya, sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay. Ating basahin ang 14. At nagkataong tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So, sino ba yung nagkatawang tao? Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, si Jesus Christ, siya yung berbo, siya yung salita. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya, kung wala si Jesus Christ. Sa pamagitan ni Jesus Christ, nilalang ang lahat ng mga bagay. So, si Jesus Christ ay isang manlilikha, ang ating Panginoong Kristo. Sa Juan 1:10, sabi dito, siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya. Sa pamagitan niya, ginawa ang sanlibutan. At hindi siya nakilala ng sanlibutan. So, si Jesus Christ po yan. Kaya nga po, ang panawagan ay sambahin ang manlilikha. Ayan. Sa Colossus 1 verse 16, sapagkat sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay. Niya, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Jesus Christ, nilalang ang lahat ng mga bagay. Saan? Sa langit at ng lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Maging ang trono o mga pagkapanginoon. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa Kanya. So, si Jesus Christ po ay Diyos na manlilikha. Kasi po, ang berbo ay Diyos. Kaya nga po, si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po ay manlilikha. Ayan, nakikita natin na ang ating pong sambahin ay panawagan. Si Jesus Christ ay manlilikha. Ang unang panawagan ng anghel, sambahin ang may likha. Ayan. So, bakit kailangan nating sumamba? Sabi ng awit 95 verse 6, o magseparito kayo, tayo ay magsisamba at magsiyukod, tayo magsiluhod sa harapan ng Panginoon
na may lalang sa atin. Kaya nga po ang pagsamba ay kinikilala natin ang Diyos na siyang lumalang sa atin. Kaya nga panawagan, magsiparito kayo. Tayo'y magsisamba. Tayo'y magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harapan ng Panginoon na may lalang sa atin. Kung kinikilala natin ng Diyos na siyang may lalang sa atin, may likha sa atin, sambahin natin siya. Kasi ang pagsamba ito po ay pagpapakababa o pagpakumbaba sa harapan ng Diyos bilang pagkilala sa Diyos na iyong manlilikha. Ayan. So, kaya ating pag-aralan, no, mga kapatid, no? Si David, paano si David sumamba sa Diyos? Yan, sabi ni David sa kanyang sarili, ito kanyang pahayag. Sa awit 5 verse 7, ngunit sa ganang akin, sabi niya, sa pamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig, ay papasok ako sa iyong bahay. Sa takot sa iyo, ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Sa takot sa iyo. Ano mo ba yung salitang takot? Ito po yung pagsunod, mga kapatid. Pagsunod sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang kautusan. Sa takot sa iyo, sasamba ako sa iyo sa dakong banal na iyong templo. Ayan, kinikilala ni David ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Ayan, sabi ni David sa awit 138 verse 2, ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpasalamat sa iyong pangalan. Anong dahilan? Sabi dito, dahil sa iyong tapat na pag-ibig, dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. So, ano ang dahilan bakit sumamba si David? Dahil sa iyong wagas na pag-ibig, dahil sa iyong katotohanan. So, kinikilala ni David yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. At yung katotohanan na natanggap ni David. So, ano ba yung katotohanan na tinutukoy ni David dito? Walang iba ang kanyang salita, ang salita ng Diyos. Kaya sabi dito sa awit 119 verse 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kung ating basahin po ang aklat ng awit, si David ay palaging nag-aaral ng kanyang salita ng Diyos. Kaya, anong dahilan bakit gustong-gusto ni David sumamba sa Diyos? Dahil kinilala ni David ang tapat na pag-ibig ng Diyos sa kanya. At dahil sa katotohanan. Alam niyo kapatid, yung pag-ibig ng Diyos. Bilang tao sa sanlibutang ito, dapat nating isipin kung paano tayo minahal ng Diyos. Kung nakikita natin na mahal tayo ng Diyos, ito dapat ang ating response sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sambahin natin siya dahil sa kanyang tapat na pag-ibig. Ayan. So, kung ating babasahin ang Biblia, gaano ka lawak ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Sabi dito sa Jeremiah 31 verse 3, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin, sabi ni Jeremiah, na nagsabi, o iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Kaya ang pag-ibig, mga kapatid, ay nagmumula sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig, ito po'y karakter ng Diyos. Sa 1 Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Ayan, paano pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Paano niya pinatunayan? Kung kinikilala natin na mahal na tayo ng Diyos, paano niya pinatunayan ang kanyang pagmamahal sa atin? Sa Roma 5:8, ito ang sabi, datapwat pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Paano pinatunayan? Si Kristo'y namatay para sa atin, dahil sa atin. Kaya kapatid,
Nung tayo po ay hindi pa sumampalataya, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo makasalanan pa. Nung tayo namumuhay sa pagkakasala, ang pag-ibig ng Diyos, pinatunayan niya sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak sa kalbaryo ng krus. Kasi po si Jesus Christ, siya po yung kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa sanlibutan. At itong pag-ibig na ito ay ginawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Si Kristo ay namatay para sa atin lahat. Kaya nga kung tayo po ay makasalanan, kung kinikilala natin na tayo nagkakasala, siya po yung kordero ng ating kasalanan. Ayan. Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Sabi dito sa paano ito nakikita ang unahayag. Sa 1 Juan 4, 9 hanggang 10, sabi dito, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. Ano ang purpose na? Upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Kasi po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para mabuhay tayo, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan para bayaran ang ating kasalanan. Ang gagawin natin, sasampalataya tayo. Kapag tayo ay sumampalataya, mabubuhay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ayan. Kaya sabi sa atin, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Sa pamamagitan, sinugo ang kanyang anak na pangtubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga po si Jesus Christ ang nagbayad ng ating kasalanan. Ang ating pong response sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sambahin natin siya bilang ating manlilikha at bilang nagbayad ng ating kasalanan. Huh? Maliwanag po ang Biblia na sinasabi. No, mga kapatid? Kaya nga si David, ito ang kanyang ginagawa. Sabi niya, ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpasalamat sa iyong pangalan. Magpasalamat sa ginawa ng Diyos sa atin buhay. Dahil sa iyong tapat na pag-ibig, dahil sa iyong katotohanan. Ito dapat ang ating response sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga kung tayo kinikilala natin ng Diyos na pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin, at ang pag-ibig na yan ay nahayag sa kanyang anak bilang pagtubos sa ating kasalanan, tayo na makasalanan, sumampalataya sa Panginoon, patuloy natin siyang paglilingkuran. Sambahin natin siya. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi sumampalataya ay kapahamakan, pero sa sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga si David, ito ang kanyang response sa Diyos dahil nakita niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Sabi ni David sa awit 132, 3, 4, 5, 7, tunay na hindi ako papasok sa aking bahay, ni sasampa man sa aking higaan. Hindi ako magbibigay ng pagkatulog sa aking mata, o mag-idlip man ng aking pagtaklop mata, hanggang sa ako'y makasumpong na dakong ukol sa Panginoon, lugar sa bahay ukol sa makapangyarihan sa lahat. Sabi ni David, hindi ako papasok sa aking bahay, o higa man sa aking tahanan, o matutulog man ang aking mata, hanggat hindi ako makasumpong na dakong lugar para sa bahay ng Panginoon. Kasi gusto niyang sumamba. No? Sa 7, tayo ngayon magsipasok sa kanyang bahay. Tayo magsasamba sa harapan ng kanyang paanan. So ang pagsamba sa paanan ng Panginoon ay pagkilala bilang iyong Panginoon.
Kaya nga si David ay sumasamba siya. Ayan. Kasi mga kapatid, ang pagsamba ay papahayag at papakita ng iyong pananampalataya bilang pagkilala mo sa Diyos. Kung ikaw ay may pananampalataya at kinikilala mo ang Diyos bilang iyong Panginoon at tagapaglikha, sambahin mo siya. Ayan. Kasi ang pananampalataya ay pagpapahayag at pagpakita ng iyong ang pagsamba ay pagpapahayag at pagpakita ng iyong pananampalataya. Pinapakita mo sa Diyos at sa mga tao na mayroon kang pananampalataya. Kasi ang pagsamba o ang pananampalataya, inahayag ito sa magitan ng pagsamba. Kung ikaw ay may pananampalataya, hindi ka naman sumasamba, paano patunayan na mayroon kang pananampalataya? Oh. Kasi ang pagsamba ay papahayag o papakita. Ipinahayag mo sa Diyos at sa madla na mayroon kang pananampalataya. Marami nagsasabing may pananampalataya, pero wala namang pagsamba. Mahalaga ang pagsamba, kapatid. Kung tayo may pananampalataya, ipahayag natin ito sa pamamagitan ng pagsamba bilang pagkilala mo sa Diyos. So, pananampalataya ang mahalaga. Hindi ka rin sasamba kung wala kang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos, ipahayag natin ito. Sambahin natin ang Diyos na ating manilikha. Sabi ng Hebreo 11 verse 1, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inasahan, ang panindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ayan. Ito po yung pananampalataya. Kaya kung ikaw ay mayroong pananampalataya, ipahayag ito sa magitan ng pagsamba. Yan. Kasi ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inasahan. Ang panindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo man nakikita ang Diyos, pero pinaniwalaan mo ito, sinasamba mo siya. Oh. Katiyakan sa mga bagay na inasahan. Ikaw mayroong pananampalataya at inasahan mo ang Diyos. Kaya ang tanong, ano ba ang inasahan natin sa Diyos? Siyempre, inasahan natin sa Diyos yung buhay na walang hanggan. Yung sigang coming na ating Panginoon Kristo at malapit na yan. Yung ikalimang pagdating ni Jesus Christ. Yun po yung ating inasahan. At ang sigang coming at ang buhay na walang hanggan, ang kaharian na nihanda ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Yung bagong langit at bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Ayan. Yan yung ating inasahan, yung buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo mayroong pananampalataya, ipapahayag natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. Sapat kinikilala natin siya bilang ating manlilikha. Ayan. Ipahayag mo at ipakita ang iyong pananampalataya sa magitan ng pagsamba. Sambahin mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Bagaman hindi mo siya nakikita, pero ikaw nananampalataya sa Kanya, sinasamba mo siya. Ayan. Kaya nga po, ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa Kanya at pinatunayan ang kanilang pananampalataya sa magitan ng pagsamba, hindi sila mapapahiya. Hindi mapapahiya, mga kapatid. Ito ang pangako ng Diyos sa nananampalataya sa Kanya. Sa Roma 10 verse 11, sinasabi dito ni Pablo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kasi patutunayan ng Diyos na ikaw mananampalataya na totoo ang Diyos. At ang lahat ng Kanyang pangako, iyong makakamtan. Yung buhay na walang hanggan. Yung paraiso sa kalangitan. Yung bagong Jerusalem sa bahay ng aking Ama. Lahat ng Kanyang pangako, matutupad at magkakatotoo. Kaya nga sabi nito, bawat sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Mga kapatid,
So, si Pedro nagsumulat din ng ganito. Sa aklat ng unang Pedro 2:6 at chapter 2 verse 6, 7, 8. Ito yung kanyang pahayag tungkol sa mayroong panapataya at sa mga hindi sumampalataya. Sabi ni Pedro, sapat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilagay sa Sion ang isang bato. Isang batong panulok na pangulo. Hirang mahalaga. At ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Yan. Sa 7, sa inyong ang nanampalataya, siya ay mahalaga. Datapwat sa hindi nanampalataya, ang batong itinakwil nang nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo na sa panulok. Sa 8, ang batong katitisuran at batong pangbuwal. Sapat sila'y natisod sa salita, palibhasa ay suwail, na dito rin naman sila itinalaga. So, ang tinutukoy dito ni Apostol Pedro, yung sumampalataya at hindi sumampalataya. Kaya nga po sa hindi sumampalataya, ang batong itinakwil nang nagsipagtayo ng bahay na siyang naging pangulo ng panulok ay batong katitisuran. Sa mga hindi sumampalataya, ang batong itinakwil siya ay batong katitisuran at batong pangbuwal sa mga hindi sumampalataya. So, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, ito yung bansang Israel. Ayan. Kasi po, ang bato, walang iba ang ating Panginoong Kristo. Oh, siya po ay inilagay sa Sion, isang bato. Isang batong panulok. Ang Sion, ito po yung bansang Israel, ang bayan ng Diyos. Subalit, nung dumating si Jesus Christ, hindi nila sinampalatayanan, hindi nila tinanggap, at ang kanyang salita, kanilang itinakwil. Kaya po sila po yung nabuwal. Ayan. Sa mga sumampalataya, siya ay mahalaga. Datapwat sa hindi sumampalataya, ang batong itinakwil, batong katitisuran, batong pambuwal. Kaya nga kapatid ay, ang unang natiso dito ay ang bansang Israel. Sabi nga sa pahayag ni Apostol Pedro sa gawa tungkol sa buong sambahayan ng Israel, nung ipinangaral ni Apostol Pedro ang tungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ayan. Sa gawa 4:10 verse 11. Verse 10 hanggang 11. Dapat malaman ninyong lahat ng buong sambayang Israel, sabi niya, na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa cross at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Pakisarado lang pintuan para hindi marinig yung tubig. Excuse mo na kapatid, no? Ayan. Siya ang bato na itinakwil ninyong ng mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. Ito yung kanyang pahayag. Kasi po itinakwil ng bansang Israel ng matatanda mga leader ng iglesia ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay. Ayan. Na naging pangulo sa panulok. Alam mo kapatid, itong mga Israel, ang kanilang pundasyon ng kanilang panampalataya ay pinagmamalaki nila na si Abraham ang kanilang ama. At ang kanilang pundasyon ng kanilang panampalataya ay hindi nakasentro sa Diyos, kundi kay Abraham. Ipinagmamalaki nila na sila anak ni Abraham. Kasi si Abraham ang tinawag ng Diyos. Subalit pagdating ni Jesus Christ, gustong iparating ni Jesus Christ sa lahat ng mga nanampalataya mula kay Abraham na ang iglesia ay may tayo sa pamagitan niya. Kaya nga sinabi niya kay Apostol Pedro, O Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Kaya ang gusto ng Panginoon ng ating bahay, kasi ang iglesia
ay ang bahay ng Diyos. At ang bahay, ito yung individual na mga tao. Yan. Kaya nga kapatid, excuse lang mga kapatid, pakisarado lang yung pintuan para hindi marinig yung tubig. Sige po. Ayan. Ayan. So, kaya nga po ang mga Israel ay natisod nung dumating ating Panginoon Kristo. Si Jesus Christ po yung bato na itinakwil nila. Sila yung nagtayo ng bahay ng dapat ang kanilang pagtayo ay nakatayo kay Jesus Christ. Kaya nga sa mga Kristiyano sa panahon nila, Apostol Pedro, nung ipinangaral nilang Ebanghelyo, ang pagkabuhay ni Jesus Christ, ang kanilang pundasyon ng pagtayo ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kasi siya po yung bato. Ganoon din sa ating panahon ngayon. Kasi po tayo po ay tinawag na Spiritual Israel. Ang Seventh-day Adventist, tinatawag na Spiritual Israel. Kung ang Israel ay literal na Israel, ang mga Kristiyano ay tinawag silang Spiritual Israel. Bakit tinawag na Spiritual Israel? At bakit tinawag na spiritual o literal Israel? Kasi po, ang Israel ay literal sa magitan ni Abraham. Mula sa angkan ni Abraham? Kay Jacob. Ayan. Subalit ang Israel, ang dala nilang aral, spiritual na aral, ay mula sa Diyos. Kaya tayo mga hintil, na sumampalataya kay Jesus Christ, sa Galatia 3:26, na ang sumampalataya kay Jesus Christ ay anak ni Abraham, spiritual Israel. Bakit? Kasi yung aral ng Diyos na ibinigay sa Israel, yun din yung aral na ibinigay sa mga hintil. Kasi ang aral na yun, tinatawag yung spiritual na aral. Ayan. So, ayan. Kaya nga kapatid, tayo po ngayon ay sumusunod sa aral ng Diyos na ibinigay sa atin. At ang tawag sa atin ay Spiritual Israel. Ayan. Ayan kapatid, no? Kaya nga po ang bansang Israel na hindi sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, sila po'y natisod. Ayan. So, ngayon po ay ito po yung pahayag ng ating Panginoong Kristo noong siya ay nangangaral sa matatanda si Israel. Ayan. Sorry, salamat din ha. Ayan. So, ayan. Kaya itong sabi ni Jesus Christ tungkol sa Israel, datapat sa Lucas 20:17 verse 18, datapat kanyang tiningnan sila. Ano nga baga itong nasusulat, sabi ni Jesus Christ? Ang batong itinakwil ng nagtayo ng gusali ay na siyang naging batong panulok. At ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog. At dapat sino mang kanyang babagsakan ay dudurogin ito at pangalatin gaya ng alabok. So, tayo bilang makasalanan, tayo na nahuhulog sa sanlibutan sa pagkakasala, dapat tayo mahulog sa ating Panginoong Kristo. At kung tayo mahulog sa ating Panginoong Kristo, ano man ating kasalanan ay madudurog ito. Pero, kung hindi tayo sasampalataya sa ating Panginoong Kristo, darating ang Panginoong Kristo at sa iyong malaking bato na babagsak sa atin. At tayo po ay dudurogin. Ayan mapatid. So ayan, no? Ang pagsamba ay pagpapahayag at pagpakita ng iyong pagkilala, panampataya at pagkilala sa Diyos. Kaya mahalaga, sasampalataya ka sa ating Panginoon Kristo at tutugunan natin sa magitan ng pagsamba. Mahalaga po ang pagsamba sapagkat pagpapakita mo sa iyong panampataya sa Diyos. Alam niyo kapatid, ating pong pag-aralan, no? Darating ang panahon na ang lahat ng nilalang ay sasamba sa harapan ng Diyos. Darating po yan. Masama ka man o mabuti. Hindi ka man naligtas o ikaw ay maliligtas. Sasamba sa harapan ng Diyos.
Ating ang basahin ito, lahat ng nilalang ay sasamba sa harapan ng Diyos. Awit 86 verse 9. Sabi dito, lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsiparito at magsisamba sa harap mo, O Panginoon, at kanilang lulhatiin ang iyong pangalan. Lahat ng mga bansa na iyong nilalang. Kaya nga po, darating ang panahon ng lahat ng nilalang ng Panginoon ay sasamba sa kanyang harapan. Pero, yung mga maliligtas, sasamba sa Panginoon, at yung masama, ay sasamba sa Panginoon. Pero yung mga maliligtas, nandun po sila sa loob ng Jerusalem. Pero yung mga masasama na hindi maliligtas, ay nasa labas sila ng Jerusalem. Sasamba sila sa harapan ng Panginoon. Pero yung masama, huli na. Bakit kailangan mangyari ang lahat ng bagay nito? Dahil marami po mga kapatid na mga tao ngayon na hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Maraming namatay sa ating sanlibutan at sa panahon pa natin ngayon, maraming hindi naniniwala sa Diyos. At darating ang panahon na makikita nila na totoo ang Diyos. Ipapakita ng Diyos ang kanyang kaluhatian at ang kanyang kadakilaan sa lahat ng mga tao na kanyang nilikha. Kaya nga, lahat ng mga bansa na yung nilalang ay magsaparito at magsisamba sa harapan mo. At kapag nakita nila ang Diyos, sabi na, kanilang lulatiin ang iyong pangalan. Mapatunayan nila na totoo pala ang Diyos. Pero sa mga makasalanan na mapatid, ito po'y huli na sa kanila. Sa awit 66 verse 4, sabi ito, sasamba sa iyo ang buong mundo. At aawit sila ng papuri sa iyo. Aawit ng papuri sa pangalan mo. Kaya nga sabi ito, sasamba sa iyo ang buong mundo. So ang tanong ngayon, ang buong bang mundo na nilang ng Panginoon ay sumamba na? Hindi pa. Napakarami pong hindi sumasamba sa Diyos. Pero darating ang panahon na sasambahin nila ang Diyos. Darating po yan. Kaya ang tanong, kailan ito mangyayari? Yung panahon na darating na sasamba ang lahat ng nilalang ng Panginoon. Kailan? Mayroon pong sa Biblia, pagkatapos ng 1,000 taon sa pagkabuhay na magmuli sa masama, ito mangyari. Sapagkat sa Biblia, mayroon pong 2 pagkabuhay na magmuli. Ang unang pagkabuhay na magmuli sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Ang ikalawa, pagkabuhay na magmuli pagkatapos ng 1,000 taon. Ito'y tinatawag na pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Sa atin mabasa, mapatid, sa Juan 5:28-29. Ito ang mababasa natin. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. So ang mga patay ay nasa libingan lamang. No? Bubuhayin po sila. Sa 29, at magsilabas ang mga nagsagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. At ang mga nagsagawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. So, 2 pagkabuhay. Ayan. Ang unang pagkabuhay ay magaganap sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ang ikalawang pagkabuhay ay ang masama. Kailan ito? Pagkatapos ng 1,000 taon. Sa Revelation 20 verse 5, sabi ito, ang iba sa mga patay ay hindi mga buhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang pagkabuhay na magmuli. So ang mga patay, mabubuhay sila sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Ayan. So, ganun mga kapatid. Sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, tandaan natin, sa libingan, may 2 klase ang tao. Masama at mabuti. Sa mga buhay naman natin ngayon, may 2 klase ang tao, masama at mabuti. Sa pagdating ng Panginoon,
Ang unang bubuhayin ay ang mga banal. Pero masama, hindi sila mabubuhay. Sa pagdating ng Panginoon, ang matuwid na buhay at ang banal na sa libingan, dadalhin sila ng Panginoon sa langit. At ang masama na buhay, sa pagdating ng Panginoon, mamamatay sila. At bubuhayin sila pagkatapos ng 1,000 taon. Haharap sa harapan ng Diyos para ipakita ng Diyos ang kanyang katotohanan at ang kanyang katuwiran. Sabi nga Revelation 20 verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay. So yung makalakip sa unang pagkabuhay, sila po yung mga banal. Mapalad sila. Ulitin ko, no? Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na magmuli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayan. So yung unang bubuhayin ng mga banal, mapalad, ay sila yung mga banal. Kailan mangyari? Pagdating ni Jesus Christ. At ang lahat na maliligtas dadating ni Kristo. Pagkatapos ng 1,000 taon, sa 20 verse 5, ang iba sa mga patay ay hindi mabuhay hanggang sa maganap ng 1,000 taon. Ito ang pagkabuhay na magmuli. Ang tawag diyan, pangalawang pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Haharap sila. Haharap sa harapan ng Panginoon upang ipakita ng Diyos ang kanyang katotohanan. Kaya sabi ni ang aklat ng awit 22, 27, 28, 29, ang lahat ng mga angkan ng mga bansa ay sasamba sa harapan mo. Sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon at siya ang puno ng mga bansa. Silang lahat na nasibaba sa alabok ay magsiyukod sa harapan niya. At siya na hindi mapanatiling buhay ang kanyang kaluluwa. Kaya nga po, lahat haharap sa Diyos at makikita nila nung hindi maliligtas, nung hindi sumampalataya sa Panginoon, na totoo pala ang Diyos. Pero huli na, mga kapatid. Kasi ang kasunod nito, ipapakita ng Diyos sa kanila ang dahilan kung bakit hindi sila naligtas. Ang kasunod, parusa. Ayan, mga kapatid. Silang lahat ay magsisamba, silang lahat na nagsibaba sa alabok ay magsiyukod sa harapan niya. So lahat na nagsibaba sa alabok, magsiyukod sa harapan niya. Ayan. At silang hindi mapanatiling buhay ng kanyang kaluluwa. Kaya kapatid, dito na matutupad yung sinabi ni Pablo sa Filipos chapter 2, 9, 10, 11. At alam natin ang tekstong ito yung si Jesus Christ ay nagpakababa at naging mga sunurin hanggang kamatayan ng cross. Siya nag-anyong tao. Kaya 9, kaya nga siya naman ay tinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Luluhod. At ipahayag ng dila na si Jesucristo ay Panginoon. So dito, mga kapatid, sa mga makasalanan, kikilala nila na si Jesus Christ pala ang Panginoon. At ilaluhati ng Diyos Ama. Ayan. At ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Sa Roma 14 verse 11, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. So dito natin makikita na si Jesus Christ, sabi niya sa kanyang sarili, siya po yung Panginoon.
Buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin ang bawat tuhod ay luluhod. Kaninong luluhod? Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, lahat ng nilalang ng Panginoon ay haharap sa harapan ng Diyos. At magpapakita ng kanilang bakit hindi sila naligtas. Kasi mga kapatid, pagkatapos ng 1,000 taon, ibaba ang Jerusalem, bubuhay ng mga patay, at harap sila sa harapan ng Diyos at mga tuwiran kung ano ang kanilang ginawa sa sanlibutan ito. At ipapakita ng Diyos ang kanyang katotohanan. At titignan ng Diyos ang bawat isa upang makita nila ang dahilan kung bakit hindi sila naligtas. At makikita nila, kapatid, ang naging dahilan kung bakit hindi sila naligtas. Ang mga mensahero na kanilang tinanggihan, ang mga babala na kanilang itinakwil, na pinili nilang magpakasaya sa sanlibutan kaysa sumampalataya sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Ito'y nahayag sa Kanyang harapan. At ipapahayag ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilalang ang katwiran at ang gawa ng Diyos na matuwid na gawa. Ayan. At makikita nila, mga kapatid, ang kanilang dahilan kung bakit hindi sila naligtas. Kaya nga, pag nakita nila yung mga kapatid, luluwalhatiin nila ang Diyos. At sasabihin nila, tunay talaga, tunay pala ang yun. Itong tala sa Apokalipsis 15 verse 3-4, sasabay-sabay nilang sasabihin, sabi mo, dakila at kagilalas ang iyong mga gawa, o Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot, o Panginoon, at lulhatiin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisamba sa harapan mo. Sapagkat ang iyong matuwid na gawa ay nahayag. Makikita nila ang pagiging matuwid ng Diyos. So mangyayari po yan, mga kapatid, darating ang panahon niya. Pero sa mga hindi maliligtas, huli na. Kasi ang kasunod po yan, dagat-dagatang apoy. Ayan. Alam niyo, kapatid, sa Biblia, mayroon pong 3 uring judgment. O ito tinatawag, ang una, investigative judgment. Pangalawa, millennial judgment. Ang ikatlo, executive judgment. Ayan. So, sa ating panahon ngayon, tinatawag tayong investigative judgment. Kailan nag-umpisa ang investigative judgment? Noong 1844. At magpapatuloy sa ating panahon ngayon. Ayan. So, ayan. Kailan magtatapos ang investigative judgment? Pagkatapos ng mensahe ng ikatlong anghel. Huling sigaw. Ayan. Pagkatapos, general cross provision, ibubuhos ang 7 huling salot. Pagkatapos ng 7 huling salot, darating si Jesus Christ. At ang lahat ng nasa libingan na matuwid ay bubuhayin, at ang matuwid na lahat ng maliligtas na buhay ay dadalhin ng Diyos sa langit. Mag-participate sila sa tinatawag na millennial judgment. Ayan. Pagkatapos ng 1,000 taon, bababa ang Jerusalem, bubuhayin ang lahat ng mga masama, at sila hatulan sa ikalawang kamatayan, dagat-dagatang apoy. Ayan po, mga kapatid. Ang millennial judgment, ito'y magaganap sa unang pagkabuhay at sa ikalawang pagkabuhay. Sa pagitan ng unang pagkabuhay at ikalawang pagkabuhay. Sa loob ng 1,000 taon. Kaya tinawag silang millennial judgment. Ito yung mga talata nating babasa
na tumuturo sa millennial judgment. Apokalipsis 4:24 verse 4. May mga trono at pinagkalubuan silang humatol. Daniel 7:22. Ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal. Kailan ito? Kailan ibibigay ang paghatol sa kahatulan sa mga banal? Paghatol ng mga banal. 18 po, sa loob ng 1,000 taon, millennial judgment. Sa unang Korinto 6:2 verse 3, sabi ni Pablo, hindi ba ganyo nalaman na tayo magsihatol sa libutan? Hindi ba ganyo nalaman nating hatulan ng mga anghel? Hatulan sa Satanas. Ayan. Sa Lucas, Matthew 19 verse 28, Matthew 11, 20, 24, Lucas 10, 13 to 14, Lucas 11, 13, 32, at unang Korinto 4 verse 5. Ito po yung mga talata na nagpapatunay na mayroong tinatawag na millennial judgment. Sa unang Korinto 4:5, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga wag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon, hanggang sa dumating ang Panginoon. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na ngayon nakatago sa kadiliman, at ibubunyag ang layunin ng mga puso kung magkagayoy. Ang bawat isa ay tumanggap ng papuri mula sa Diyos. Kailan ito mangyari, mga kapatid? Huwag muna kayong humatol ng anuman na wala pa sa panahon, hanggang sa dumating ang Panginoon. Mangyayari po ito sa millennial judgment. Lahat po na maliligtas ay mag-participate sila sa tinatawag na millennial judgment. Kasi po, bakit mayroong millennial judgment? Kasi po ayaw ng Panginoon na kapag hatulan na ang mga tao, susunugin na sa dagat-dagatang apoy, na mayroon pang magtatanong, Panginoon, ano ang naging kasalanan ng aking kapatid? Ano ang naging kasalanan ng aking magulang na bakit hindi sila naligtas? Bakit sila nasunog sa impyerno? Bakit sinunog sa dagat-dagatang apoy? Ano ang kasalanan ng aking magulang? Wala na pong magtatanong. Bakit? Mayroon na pong ginawang paghatol sa loob ng 1,000 taon. At ang lahat ng maliligtas, bubuksan nila ang mga aklat at titignan ang dahilan kung bakit hindi sila naligtas. Kasi sa Biblia, mapatid, mayroon pong 3 aklat. Ayan. Kung sa investigative judgment, ang gagamitin ng Diyos ay ang mga records na nakasulat sa aklat, ganoon din ang gamitin ng Diyos sa millennial judgment. At ganoon din ang gagamitin ng Diyos sa kanyang paghatol sa mga masasama. Ayan. Kaya nga bago sunugin itong masasama, ipapakita ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi sila naligtas. At yung mga naligtas doon sa nag-participate sa millennial judgment, bago sunugin itong masama, hinatulan na nila kasama ni Jesus Christ kung gaano katagal ang igagawad na parusa sa mga hindi maliligtas. Kaya nga, pag pinarusahan ng Panginoon, wala na magtatanong kung anong naging kasalanan ng iyong kapitbahay o kapatid, bakit hindi ligtas. Bakit? Mayroon ng ginawang paghatol kasama si Kristo ng mga banal. Kaya bago sunugin ang mga masasama, haharap sila sa harapan ng Diyos. Si Jesus Christ ay makikita nila. At sila ay mga ngatwiran. Bagaman sabihin nila, yung hindi maligtas, bago sila sunugin, bago dagat-dagata ang apoy, haharap sila. Bagaman sabihin nila, Panginoon, hindi ko po ginawa yan. Kahit magsinungaling sila, na hindi nila ginawa, nakarecord po lahat ang kanilang ginawa. Kaya nga sa Apokalipsis 20:11 verse 12, sabi dito, at nakita ko ang isang malaking tronong puti. Sa buong Biblia, dito lang binanggit ang tronong puti. At ang nakaupo roon
At ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan. At walang natagpo ang lugar para sa kanila. Ano yung tumakas sa harapan ng Diyos? Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan. At walang nasumpungan sa lugar para sa kanila. Bakit? Anong gagawin ng Diyos sa langit at lupa? Susunugon po ito sa dagat-dagatang apoy. Kaya wala po silang matatagpuang lugar. Maglalaho po ang langit at lupa. Kaya bago isunugin ng Panginoon ang sanlibutang ito sa magitan ng apoy at ang masasama, dagat-dagatang apoy, ipapakita ng Diyos sa lahat ng mga hindi naligtas kung anong dahilan bakit hindi sila naligtas. Dahil ang lahat ng kanilang ginawa ay nakasulat sa aklat. Naka-record. Kaya sa 12, sabi dito, at nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono. Ano mga patay ito? Ito yung mga patay na masasama. Nakatayo sila sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ayon sa nakatala sa mga aklat. Ayan. At kung sa 2015, at kung ang sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. So ayan mapatid, wala po tayong maitatago sa harapan ng Diyos. Ano man ang ating ginawa, ang lahat ay naka-record, nakasulat. At wala po tayong maitatago. Kapag ang ating pangalan hindi natagpuan doon sa aklat ng buhay, ang parusa, dagat-dagatang apoy. Ayan. Kaya nga, ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. At ang kanilang mga gawa, nakalagay po ito sa katapat ng kanilang kasalanan. Pero bago sila sunugin sa dagat-dagatang apoy, makikita nila ang kaluhatian at ang kapangyarihan at kadikilaan ni Jesus Christ. Kasi po, si Jesus Christ, siya po yung nakaupo doon sa tronong puti. Saan itong saan itong makikita itong tronong puti? Saan? Sa sulat ni Ellen G. White. At sinong nakaupo dito sa tronong puti? Sa The Great Controversy 520 page, ngayon nakita muli ni Kristo ang kanyang mga kaaway. Sabi dito, kasi po si Kristo itinakwil at nilibak ng kanyang mga kaaway. Kaya sabi dito, ngayon nakita muli ni Kristo ang kanyang mga kaaway, yung tumanggi at yumurak sa kanyang kautusan. Sa itaas ng lungsod, sa ibabaw ng isang makintad na gintong pundasyon, ay may isang tronong puti, mataas at nakaangat. So doon po yun sa Jerusalem. Doon sa itaas ng lungsod, sa ibabaw ng isang makintad na gintong pundasyon, ay may isang trono puti, mataas at nakaangat. Sa tronong ito, nakaupo ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. At sa palibot niya, naroon ang sakop ng kanyang kaharian. Kaya lang ang mga maliligtas nasa loob ng Jerusalem at ang masama ay nasa labas. Kaya makikita nila lahat ng yumurak sa kanya at nagtakol sa kanya, makikita nila ang Diyos, si Jesus Christ. Sa tronong ito ay nakaupo ang anak ng Diyos. Sa palibot niya ay naroon ang sakop ng kanyang kaharian. Walang salitang makapagpahayag sa kapangyarihan at kadakilaan ni Kristo. Kaya dito mga kapatid, makikita ng lahat ng nilalang ng Diyos ang kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon Kristo. At mapatunayan nila na totoo pala si Kristo.
Oh, sabi ito, walang panulat na makapaglarawan. So, napakadakila at napakapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Ang kalwatian ng walang hanggang Ama ay bumabalot sa kanyang anak. Pinuno ng kaningningan ng kanyang presensya ang lungsod ng Diyos at umaagos palabas sa mga pintuan ng bayan at binaha ang buong lupa ng liwanag nito. Kaya nga po, lahat ng mga masasama na bubuhayin, makikita nila ang ating Panginoong Kristo. At doon sa gilid ng Jerusalem, makikita nila ang sakripisyong ginawa ni Jesus Christ para sila'y maligtas. Subalit tinanggihan nila. At makikita nila ang dahilan kung bakit hindi sila naligtas. At makikita nila ang kasiyahan, ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya isang sabihin nila, mapasa akin sana ito. Bakit hindi napasa akin? Dahil pinili ko ang sundin ng aking sarili kaysa ang Diyos na dapat kong paglingkuran. Minahal ko ang sanlibutan kaysa sa Diyos na ito. Kaya karapat dapat sa akin ang parusa. Kaya kapatid, bago darating ang mga bagay na ito, bago darating ang parusa ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy, haharap tayong lahat sa harapan ng Panginoon. Pero sa masama, huli na. Sa mga maliligtas, ito'y walang hanggang kagalakan. Ayan. Sabi ng The Great Controversy 5:23, ang buong daigdig ng kasamaan ay nasakdal sa hukuman ng Diyos. Ulitin ko, no? Ang buong daigdig ng kasamaan ay nasakdal sa hukuman ng Diyos sa paratang na malubhang pagtaksil sa pamahalaan ng langit. Walang magtatanggol ng kanilang kaso. Wala silang maidadahilan. At ang hatol na walang hanggang kamatayan ay igagawad na sa kanila. At ngayon, malinaw na ang lahat na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi dito, igagawad na ang hatol sa kanila. Ang buong daigdig ng kasalanan nasakdal sa hukuman ng Diyos. Ano ang dahilan ng ano ang dahilan bakit hindi sila naligtas? Sabi dito, ano ang paratang sa kanila? Sa paratang na malubhang pagtaksil sa pamahalaan ng langit. Ano ba yung pamahalaan ng langit? Ano ang pundasyon ng Diyos sa kanyang kaharian? Ang kanyang kautusan. Pundasyon ng kanyang pamahala at pundasyon ng kanyang kaharian ang kanyang kautusan. Kasi ang pagtaksil sa pamahalaan ng langit, ito po yung pagtalikod sa kanyang kautusan. Kaya ang gagamitin ng Diyos sa kanyang paghatol ay ang kanyang kautusan. Ating pinag-aralan niya, mapatid. Walang magtatanggol sa kanilang kaso. Bakit? Tapos na eh. At sila'y nahatulan ayon sa kanilang gawa. Walang magtatanggol sa kanilang kaso, walang maidadahilan. Ano man ang kanilang idahilan, Panginoon, hindi ko to ginawa ang kasalanan ito. Wala silang idahilan. Bakit? Dahil lahat kanilang ginawa ay nakasulat. At ang hatol na walang hanggang kamatayan ay igagawad na sa kanila. At ngayon malinaw ng lahat ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po, sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito lang, mga kapatid, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dagat-dagatang apo yan. Ikalawang kamatayan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, mayroon pong solusyon sa ating kasalanan. Si Jesus Christ po yung namatay para sa ating kasalanan. Siya po yung kaloob ng Diyos na walang bayad, na buhay na walang hanggan.
Ayan. Alam mo kapatid, gaano man kalaki ang ating kasalanan, sapat ang biyaya ng Panginoon para solusyonan ang ating kasalanan. Kasi si Jesus Christ, siya po yung biyaya. Yung kamatayan sa kalbaryo ng cross, yung kanyang sakripisyo, bilang kordero ng Diyos sa ating kasalanan, ayan, ay sapat para bayaran ang ating kasalanan. Kaya nga po, gaano man kalaki ang ating kasalanan, sapat ang biyaya ng Diyos. Sa Roma 5:20-21, ang biyaya ang solusyon sa kasalanan. Sabi dito, subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Kasi nung dumating ang kautusan, ibinigay kay Moises at nakita, napakaraming masuwayin. Dumami ang lahat ay nagkasala. Datapat kung saan nanaganang kasalanan, ay nanaganang luba ang biyaya. Kung gaano man kalaki ang kasalanan, mas malaki ang biyaya. Mayaman ang biyaya. Upang kung ang kasalanan ay naghari sa ikamatay, gayon din naman ang biyaya ay nakapaghari sa magitan ng katuwiran. Si kabubuhay na walang hanggan sa magitan ni Jesucristo na Panginoon natin. So mga kapatid, kung ang kasalanan sa libutan ito ay naghahari, mas naghahari ang biyaya para sa solusyon sa kasalanan. Gaano man ilang beses man tayo nagkasala, kapatid, nariyan ang biyaya ng Panginoon para solusyonan ang kasalanan. Pero kung tinanggap na natin ang biyaya, pananggumpayan natin ang kasalanan. Sumunod tayo sa Panginoong Jesucristo. Ayan. Alam niyo kapatid, sabi ni Apostol Pablo sa Efeso, darating ang panahon na ipapakita ng Diyos sa lahat ang kayamanan ng kanyang biyaya para sa solusyon ng kasalanan. Kaya sabi dito sa Efeso 2:5-6-7-8, bagaman tayo patay dahil sa ating kasalanan, tayo binuhay kalakip ni Kristo. Sa magitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. Bagaman tayo patay dahil sa ating kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Kailan ba tayo binuhay? Tayo yung mga kasalanan. At nung nakilala natin sa Panginoong Kristo, tinanggap natin siya bilang personal tagapagligtas, tinanggap natin sa magitan ng bautismo, binuhay tayo. At sa magitan ng kanyang biyaya, tayo naligtas. Sa 6, at tayo muling binuhay at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Mangyayari po ito na tayo paupuin ng Diyos kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Ano ang purpose? Upang kanyang ipakita sa mga panahong darating. Kaya ipakita niya. At maihayag niya ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa magitan ni Jesucristo. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Yung kagandahang loob ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo, siya yung biyaya. Ang kayamanan ng kanyang biyaya para sa ating kasalanan ay ipapakita niya balang araw. At tayo, makikita natin ito. Pero sa mga hindi maligtas, huli na. Makikita nilang huli na. Ayan. Alam mo kapatid, hindi po mahirap maligtas. Kasi ang kaligtasan po ay kaloob lamang. Sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa mamagitan ng palataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So ang kaligtasan po ay regalo. Sino yung regalo para sa ating kasalanan? Si Jesus Christ. Ang bahagi lang natin, sumampalataya sa kanyang ginawa sa atin. Siya yung biyaya. Sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ay kaloob. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sinumay huwag magmalaki. Kaya nga po kapatid, ang kaligtasan ay hindi po mahirap. Tanggapin mo lang ang ating Panginoong Kristo
bilang yung personal tagapagligtas at yung kanyang biyaya para sa ating kasalanan ay sapat. At na ikaw ay naligtas. Oh? Ngayon, kung ikaw ay naligtas, mamuhay ka na ayon sa biyayang ipinagkaloob sa iyo. Kaya nga sa verse 10, sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa, na nilang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ayan nga kapatid, tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Nilalang kay Kristo. Kung ang ating unang magulang nilalang sa magitan ng alabok ng lupa, nahulog ang ating magulang sa pagkakasala, sa Adan si Eva sa pagsuway sa Panginoon, at ang lahat ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil lahat ay nagkasala. Ngunit dumating ang Panginoong Kristo para tubusin ating kasalanan. Ikaw na makasalanan sumampalataya ka, ikaw ay naligtas. Nung ikaw ay naligtas, ikaw ay nilalang ng Diyos kay Kristo. Pinakamahusay na gawa. At ang pagkalalang mo ay kay Kristo. Ikaw ay bagong nilalang. At ang pagkalalang mo ay para sa mabuting gawa. Hindi na sa masamang gawa. Hindi ka lang susunod doon sa masamang gawain. Ayan. Na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Yung lakad ni Adan ni Eva na hindi sila nagkasala, yun ang ating lakad. Na hindi sumusuway sa Panginoon. Masunurin sa kanyang kautusan. Kaya nga po, ang pagsamba, ito po yung pagpapahayag ng pagpanapataya natin sa Diyos. Kung tinanggap na natin ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, ibigay natin ang pagsamba sa Kanya. Sambahin natin siya na ating manilikha. Ayan. Kaya kapatid, darating ang panahon ng lahat ng nilalang ng Panginoon ay harap sa kanyang hukuman. Pero sa mga maliligtas, ito'y walang hanggang kalagalakan. Pero sa mga hindi maliligtas, dagat-dagatang apoy ang kanilang kakamtan. Ikalawang kamatayan. Oh? Kaya ang ating pag-aaral ay ating ina-isa-isa ito kapatid para maunawaan natin. Kaya nga mga kapatid, bago dumating ang panahon na iyon, naharap tayong lahat sa harapan ng Panginoon. Nais natin, nais ko ikaw at ako, hindi tayo sa labas ng Jerusalem, kundi nasa loob tayo. Kasi ang nasa labas ay kasunod kaparusahan dagat-dagatang apoy. Kasama si Satanas na susunugin sa dagat-dagatang apoy. Kasi sa pagsambang iyan, sasamba din si Satanas. Bago dumating yan, ikaw at ako, sasamba tayo sa Diyos, nasa loob tayo ng Jerusalem. Kaya nga, ang panawagan ng unang anghel, sambahin natin ang manilikha. Ang pagsamba ay pagpapahayag at pagpapakita ng iyong pananampalataya bilang pagkilala mo sa Diyos. Yan po yung pagsamba. Kaya nga po, sambahin ang manilikha. Ayan. So, kaya nga sabi ng Revelation 14 verse 6, sinabi niya malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalutian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at dagat at ng bukal ng tubig. Kompleto na po yung ating topic. So, ayan. Pinag-aralan natin yung pagsamba sa manilikha. Nakilala natin na sino sasambahin ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, sa sunod nating topic, ating idudugtong dito yung ano ang araw ng pagsamba. Kung tayo po ay tutugon sa panawagan ng anghel, kung tayo po tutugon sa panawagan ng pagsamba, ano ang araw ng pagsamba na dapat natin isambahin ang Diyos bilang ating manilikha? Yan po yung kasunod na ating topic. Abangan nyo po yan.
Sa ating pagtatapos ay ating putulin ang topic ito. Sa ating pagtatapos tayo, tatapusin po natin to sa pamagitan ng panalangin. Ayan mga kapatid. Dakila ka o Diyos amang banal, maraming salamat sa katotohanan na inyong ipinagkaloob sa bawat isa. Ang mensaheng ito, Panginoon, ay ikaw ang kikilos na maihatid ito, Panginoon, sa mga anak mo, ang lahat mong nilikha. Sapagkat, O Diyos, ang mensaheng ito ay nagbibigay ng pagpapala. Subalit, isa rin itong babala sa mga tumangging sumampalataya sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang aking mga kapatid at ang mga nanonood sa bidyong ito, na magkaroon sila, Panginoon, ng panahon upang i-share ito sa kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak o mga katrabaho na hindi pa nakakapakinig ng iyong mensahe. Gamitin mo, Panginoon, ang mensaheng ito upang maihanda ang sanlibutan sa iyong napakalapit ng pagdating. Maraming salamat, O Diyos, sa pagdinig mo sa aming panalangin. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.